Humanda ka ngayon, tandang umpok. Papatayin kita! Magandang araw mga ginigiliw kong tagapakinig. Ganyan po ka-quality ang kwento natin sa araw na ito. Tadtad ng sound effect at mahaba, tiyak na masisihan kayo sa pakikinig. Pero bago ko simulan ng kwento, maaari bang pakibigyan naman ako ng like at share para nang sa ganon baka sakaling humaba-haba naman ang ating mga views. O, di ba? Simulan na natin ang kwento. Nabuhay pa rin si Tandang Umpok kahit na ito'y ginamitan ng kampilan ng antingerong si Ohena. Dati silang magkaibigan, kaya lang meron silang hindi napagkasunduan. Kaya't sa gabing yun, naglaban silang dalawa at ginamit ni Ohena ang lahat-lahat para mapatay si Tandang Umpok. Pero kahit na ganun pa man, nagawa pa rin ni Tandang Umpok na magtatakbo kahit duguan at kahit tinatakasan na ng sarili niyang buhay. Kinabukasan, dumating ang antingerong si Tabilog at si Bob. Ohena, anong nangyari dito kagabi? Bakit parang nagkalat yata yung bote? Kasi Bob, hindi kami nagkasundo ni Tandang Umpok. Tapos? Ayun, nauwi kami sa hindi maganda. Masyado siyang mayabang. Masyado niyang niyuyurakan ang pagkatao natin. Sa palagay mo, Bob, Tabilog, tama ba'y ginawa ko? Hindi pa naman namin nalalaman ang buong kwento. Ohena, kwento mo naman. Nakikita niyo to? Teka, huwag mo sabihin ginamit mo yan kay Tandang Umpok. Wala akong pagpipilian, Bob. Kapag hindi ko ito ginamit, alam mo naman kung ano kayang gawin ng matandang yun. Pero teka, sandali lang naman. Ohena, bakit kailangan umabot sa ganun? Tabilog, kung hindi ko ginamit to, ako at ang aking pamilya ay papatay niya. Oo, alam ko yun. Alam namin kung anong kayang gawin ng matandang yun. Ang itinatanong ko, Ohena, bakit umabot sa ganun? Kayong dalawa na nga lang ang madalas na nagiinuman, di ba? Gusto niyo talagang malaman? Oo, kanina pa nga sana. Bakit ba? Matandang yun. Kursunada yung anak ko. Ano? Si Rosalinda? Yung dalaga mo? Bob. Binabastos niya ako. Dalaw na lang kaming magkaharap kung ano-ano sinasabi tungkol sa anak ko. Nakesyo, kapag siya raw napangasawa ng anak ko, alam ko naman daw na hindi maghihirap ang anak ko. Ganon? Tapang naman ng hiyan ng matandang yun. Baka akala niya hindi natin alam. May pamilya siya sa Davao, di ba? Yun na nga Yun ang kinainis ko. Ayun, dahil sa anak ko ang pinag-uusapan namin. Pakawari ko, tinatapakan ng pagkalalaki ko Hanggang sa yun, umabot kami sa hindi maganda. Tama lang yung ginawa mo, Ohena. Kahit sino naman sa atin gagawin yun, di ba? Anak, asawa, pag binastos, malamang papalag tayo. Ang hirap kasi sa matandang yun, Ohena, porke alam niyang hindi natin siya papatulan. Porke alam niyang mas malakas siya sa atin.
gaganong-ganon na lang tayo. Hindi pwede yun. Tama ka ron, Tabilog. Kaya nga pumalag ako sa kanya. Oh, nabuhay pa. O patay na siguro, saan mo tinapon yung katawan? Buhay pa nga eh. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero sigurado ako, hindi siya basta makakalayo. Kasi may tama siya sa kaliwang dibdib. Di mo pa tinuluyan eh. Nakatakbo eh. Talagang papatayin ko siya. Nakatakbo lang. Pero teka lang, Ohena. Di ba yung kampilan mong yan? Sa oras na tumama sa katawan ng tao, nagliliyab yung tao, hindi ba? Ibig mo sabihin, nang tamaan siya, hindi nagliyab? Kaya siya nakatakbo, ganun ba? Nagliyab pa rin naman, Tabilog. Kaya lang, habang nagliliyab yung katawan niya, nakatakbo pa siya. Ewan ko ba kung ano bang meron dun sa matandang yun. Kung bakit? Parang haba-haba ng buhay. Siya. Kalimutan na natin matandang yan. Magmula ngayon, hindi na natin siya kaibigan. Siya nga pala, Ohena. May bigas ka ba dyan? Bigas? Bakit? Di pa kasi kami kumakain eh. Sige, ikukuha kita. Ang haba ng usapan natin dito, manghihiram ka lang pala ng bigas? Wala nga kaming bigas. Kung pwede lang naman. Huwag mo nang kontrahen, Tabilog. Sa akin naman ang hiram eh. Sandali lang at kukunan kita ng bigas. Sige. Pagbalik ni Ohena, bitbit nito ang hindi bababa sa 4 na kilo ng bigas at nakalagay ito sa plastik. Kunin mo na to. Ano to? Pahiram o bigay? Bahala ka. Salamat Wala yun. Alam nyo mga kasama, noon pa naman, tayong 3 talaga magkakasama, di ba? Di naman natin talaga kasama yung matandang umpok na yun eh. Hindi porket natulungan niya tayo sa mga peste rito sa atin noon, pwede niya tayong hawakan sa leeg. Tandang-tanda ako mga kasama. Siguro mga 10 taon na nakalipas. Halos wala tayong inaani sa mga palayan natin dahil pinepeste tayo ng kung ano ng insekto. At nang dumating dito yung tandang umpok na yan, para bang nagkaroon ng milagro. Para bang natakot sa kanya mga insekto kaya ayun. Nagkaroon na tayo ng ani. Lahat naman tayo naniwala. Lahat naman tayo naniwalang siya ang may gawa kung bakit hindi na tayo pinepeste. At nang dahil doon, siya na ngayon ang namuno rito sa atin. Mali pa rin eh. Bandang huli, lumalaki yung ulo niya. Bandang huli, inaargabyado niya tayo. Siyempre kahit sino papalag, di ba? Akala naman siguro ng matandang yon, hindi porket natulungan niya tayo pwede niya tayong hawakan sa leeg eh. Yun na nga. Kaya tama lang yung ginawa mo, Ohena. Pero teka, uwi mo na ako. Bibigay ko lang to sa asawa ko. Wala pa kaming umagaan eh. Sige, dalian mo. Pagbalik mo, dapat may dala kang isang bibi Teka, bakit? Para saan yung bibi? Para saan? O di pulutan natin. Sige na. Ikaw talaga Tabilog, kay aga-aga inom agad ang hinahanap mo. Talagang ganoon. Alalahanin mo, Sabado ngayon. Wala tayong gagawin. Pahinga tayo ngayon sa bukid. Oo na, sige na. Tignan mo nga naman yung tao na yan. Kahit kaganyan-ganyan yan, ni minsan, hindi pa natin naranasan na tuklawin. Hindi gagawin sa atin yun ni Bob. Kahit kamo medyo makapal ang mukha niyan, hindi talaga tayo tatrade rin yan, di ba? Yun na nga eh. Dahil sa araw ng Sabado nung oras na yon, nag-inuman sila at tuloy ang naging usapan patungkol kay Tandang Umpok.
Alam nyo mga kasama, sa tagal na nitandang umpok dito sa atin, hindi man lang natin nalaman yung address niya sa Davao. Sa palagay ko, ngayong wala na siya rito sa atin, doon pupunta yun. Wala namang ibang pupuntahan yung matanda na yun eh. Kaya suggest ko sa inyong dalawa, puntahan natin sa Davao. Ano? Bakit tayo pupunta ron? Baka hindi mo alam, Bob. Napakalayo ng Davao. Yung ipapamasahin natin, pambili na lang natin ng bigas. Ikaw din. Baka magutom yung anak mong mataba. Hindi ba? Sobra ka naman. Siyempre, lalaanan ko ng pamasahe yun. Importante, makalawit natin yung tandang umpok na yan. Baka mamaya, nagpapagaling lang yan. Baka mamaya, balikan tayo niyan. Di ba? May punto nga naman doon si Bob. Siya nga pala, Ohena. Hindi ka ba natatakot na baka makarating sa mga otoridad yung nangyari dito puntahan ka ng mga pulis? Baka kumpiskahin niyang kampilan mo tapos ikulong ka pa. Pinaghandaan ko rin, Bob. Kung sakaling darating ang araw na yon, hindi nila ako mahuhuling buhay. Kasi para sa akin, tama lang yung ginawa ko. Dapat lang. Kesa naman, pababayaan ko na yuyurakan niya lang ang pagkatao ko, di ba? Pati na rin ang anak ko. Ikaw naman kasi, Bob, kung ano-ano sinasabi mo. Nabanggit ko lang naman. Mga kasama, basta ito'y tatanim niyo sa isip niyo. Naiiba tayo sa mga normal na tao. Tama. Kaya yung sinasabi mo, Bob, nahuhulihin ng otoridad, naku, malabong malabo yan. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit. Lasing na kayo mga kasama. Tagay! Cheers! Pagkatapos nilang mag-inuman, nagsigsiuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Oh, Bob. Oh. Balita ko, nagkagulo doon kila paring Ohena kagabi. Oo. Isipin mo yung matandang umpok. Ang yabang. Bastos. Binabastos yung anak ni paring Ohena, yung dalaga. Kaya yun, nabusit si paring Ohena. Ginamitan niya ng kampilan yung matanda na yun. Naku, Bob. Mahirap yan. Balita ko, kukunin daw siya ng mga pulis. Kung mangyayari yun, mahal, sasama ako sa kanya. Dadamayan ko siya sa problema niya. Ops. Huwag ka nang kokontra. Alam ko na yung sasabihin mo, mahal. Alam ko naman. Mainam kong ganon. Habang nag-uusap si Bob at ang kanyang asawa, narinig nila ang wangwang ng pulis. Nako, may wangwang na. Baka pupunta yan kala paring Ohena. Hayaan mo. Hindi magpapahuli dyan si paring Ohena. At katulad ng sinabi ko sa'yo, dadamayan ko siya. Huminto ang pulis sa tapat ng bahay nila Ohena. Lumabas naman si Ohena ng bahay. Bitbit ang kanyang kampilan. Naisip ng mga pulis na mukhang manglalaban si Ohena, kaya't agad siyang tinutukan ng baril at pilit na pinasusuko. Hindi magawa ni Ohena ang ipinag-uutos ng mga pulis, kaya't nagawa niyang tumakbo. Nang dahil doon, nag-warning shot yung pulis pero hindi siya huminto. Tumalon si Ohena sa sapa dahil may maliit na sapa sa likod ng kanilang bahay. Hinabol pa rin siya ng mga pulis pero hindi siya nakita. Imposibleng nakalayo siya ng ganong kabilis. Abangan nyo. Sigurado ako nandyan lang sa sapa yan. Wika nung team leader ng mga pulis. Dumating si Bob
Tapos si Tabilog. Lasing pa sila nung mga oras na yon. At kunwari nakikiisyoso. Sir. Ano ho ba nangyari? Hinuhuli namin yung taong muntik nang makapatay. Sir? Sino ba yung muntik nang mapatay? Bakit ba ang dami mong tanong, ha? Sir, di naman ho siguro masamang magtanong. Hindi na kumibo yung pulis at yung mga kasama nito nag-aabang sa paglutang ni Ojena. Hanggang sinabot sila ng 2 oras sa pag-aantay. Walang nagpakita na Ojena. Si Bob at si Tabilog, tawa sila ng tawa. Napansin naman yon ng pulis, kaya sila sinita. Ano nakakatawa? Sir, yung taong hinuhuli nyo, merong mutya ng tubig sa katawan yan. Kahit 1 taon pa kayo magbantay dyan sa tubig na yan, hindi yan lilitaw dyan. Tila ba nagkaroon ng ideya ang mga pulis, kaya't ipinasarado yung tagas ng dam. Kumuha sila ng bomba upang patuyuan yung tubig. Sa tagal nyo ba namang nag-aantay na lumutang yan, malamang nakalusot na yan sa mga palanas. Sir, taga rito ho kami. Kabisado namin ang pasikot-sikot dito. Pinipikon mo ba ako, ha? Sir, wala namang pikunan. Kayong dalawa umayos kayo. Kung ayaw niyong daling ko kayo sa presinto. Kami? Dadalin mo sa presinto? Sir, wala kaming kasalanan. Kaya hindi niyo kami pwedeng damputin. Tara na nga paring Bob. Uminom na lang tayo. Pabayaan natin sila dyan. Teka sandali. Ano yung sinasabi mong mutya ng tubig? Ano yun? Sir, ang mutya ng tubig ni paring Ojena nakabaon sa kanyang katawan. Bata pa siya noon, meron na siya niyan. At ibinaon yun ng kanyang ama. Ngayon sir, sa pamamagitan ng mutya ng tubig, kahit 1 taon siya sa ilalim ng tubig, hindi yan magpapakita sa inyo. Yan naman kasi ang hirap sa inyo eh. Hindi nyo kinikilala yung dinadampot nyo. Di ba, Bob? Totoo yun, sir. Paano? Pwede na ba kaming umalis? Iinom pa kaming 2 eh. Kayong 2 pag uminom kayo, lagay nyo sa tiyan ha. Hindi sa ulo. Sir naman, sa tiyan siyempre. Di naman nabubusog yung ulo eh. Tara na pare. Sige. Nag-inuman sila sa ilalim ng puno kung saan sila nag-inom na 3 kanina. Inaabangan nila na bumalik ang mga pulis. Inabot na sila ng hapon bago sila bumalik. O tignan mo to mga to. Walang nahuli na Ojena. Sir, ano balita? Nadali nyo ba? Wala. Sir, ganito kasi yan. Hindi naman porkit may nagsumbong sa inyo, papanigan nyo na. Dapat matuto kayo mag-imbestiga. Di ba nga, yan naman ang trabaho nyo. Imbestiga muna, di ba? Para malaman kung sinong mali. Huwag mo kaming tuturuan. Sa pagkakataon na ito, dapat lang siyang damputin dahil siya nagkasala. Pero mga sir, tinanong nyo rin ba kung anong ginawa nung matandang yon? Muntik na silang arestuhin dahil sa pang-aasar sa mga pulis. Pagsapit ng gabi, yung pamilya ni Ojena lumabas na ng bahay. Kumare. Sa palagay mo, saan kaya nagpunta si Ojena? Hindi ko masabi, Bob. Pero ako sa palagay ko, alam ko kung saan siya pupunta.
Kung ganun po Aling Celia, pakibigay naman sa amin yung tamang lokasyon oh. Dadalawin lang namin si parang Ohena. Dadalan namin ng tuba at ng pulutan. Siyempre, dadamputin ko na isang bibi dyan. O sige. Ibinigay ni Tandang Celia ang tamang lokasyon. Nang makita ito ng dalawa, sabi nila'y alam nila ang lugar na yon. Ano? Sa papel na ito? Alam namin to alam nyo pala o di lumakad na kayo? Tara na baba. Sige. Malayo ang lugar na yon. Magmula doon sa kanilang bahay, halos aabutin ng 50 kilometro ang layo. Sobrang layo nito sa kabihasnan at loob pa ng kagubatan. Hindi natinag yung dalawa kahit na ganon kalayo. Bilang isang kapwa antingero, may kakayanan silang marating ng mabilisan ang lugar na yon. Hindi nga sila nagkamali dahil natagpuan nila roon si Ohena. Oy, Ohena! Sabi na nga ba nandito ka Oh, buti naman at naisip niyo akong puntahan. Siyempre naman. Ikaw pa ba? Iiwanan ka ba namin sa laban? Siya nga pala, may dala kaming tuba at saka isang pirasong bibi. Binigay sa amin ng nanay mo. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Ihawin niyo ni bibi at simulan na natin ang inuman. O sige. Habang ikinukwento ni Bob at ni Tabilog, kay Ohena ang naging aksyon ng mga pulis. Tawa ito ng tawa. Ganon? Kumuha pa talaga sila ng bomba para higupin yung tubig sa sapa? Ang hindi nila alam, nakatakas na ako doon. Kaya nga alam mo, awa na lang tuloy ang naramdaman ko sa mga pulis kanina. Kung makikita mo, parang pagod na pagod. Para bang babagsak na yung tenyenteng mataba. Kulang sa exercise Alam mo kasi, Ohena, hindi naman din kasi tama yung bigla-bigla na lang silang aaresto ng hindi inaalam ang dahilan. Porke ba nasaktan yung matanda huhulihin na nila yung nanakit. Tsaka isa pa, kunwari lang yung matandang yun. Oo, nasaktan siya pero alam natin na kusang maghihilom yung sugat niya na yun. Alam natin kung anong kayang gawin ng matandang yun pero syempre, nag-isip din yun ng kalokohan. Pumunta kunwari sa mga pulis, nagsakit-sakitan, tumatagas yung dugo para syempre, iparesto ka, di ba? Pero alam ko rin, Ohena, natitiyak ko, wala na siya roon. Ito namang mga ututong pulis, nagpaniwala, kaya yan, nauto sila ng matandang yun. Mga kasama, pagkatapos nating mag-inuman ngayong gabi, pwede na kayong bumalik. Alam niyo naman kung saan ako hanapin. O sige, walang problema. Pagbalik ni Tabilog at ni Bob sa kanilang baryo, ikinagulat nila yung dami ng tao sa kalsada. Nakita na naman nila yung pulis na mataba. Nakatayo ito sa tabi ng mobil habang yung mga kasama niya ay tila ba may tinitignan. Oh, daming tawa. Ano kaya meron? Tignan natin. Paglapit nila doon, nakita nilang may taong nakahiga. Bab, may patay Sobra naman nangyari. Palagay ko si Tandang Ompok may gawa niyan. Siya kaya? Palagay ko nga. Di ba siya lang naman ang gumagalang ganto niyan. Komo nga nasaktan. Ayun, nananakit na rin siya ngayon ng tao. Di na rin siguro nakatiis, kumain na rin ng laman. Di ba? Kaya nga Kailan kaya nangyari to? Uy, Bob. Andiyan ka pala? Mahal. Ano nangyari dyan? Natagpuan na lang napatay
Samantalang kanina tumatakbo pa yan. Dumaan doon sa bahay natin. Ganon? Tara, uwi na tayo. Hayaan mo sila dyan. Ayon sa investigasyon, yung taong namatay ay hindi ginamitan ng mga matutulis na bagay. Maraming kuro-kuro na baka aswang ang may gawa nun. Katunayan, kahit na si Tandang Umpok ang suspetsa ni Bob at ni Tabilog, yung ibang mga tao naman doon ay walang ideya. Hindi kasi nila alam na si Tandang Umpok ay aswang. Sabihin na nating matagal itong nanirahan sa kanilang baryo, pero hindi ipinakalat ni Tandang Umpok ang tunay nitong pagkatao. Tanging si Ohena, si Tabilog at si Bob ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Tandang Umpok. Sa mga sumunod na gabi, hindi nila inaasahan na muling aatake yung inaakala nilang si Tandang Umpok. Pero ganun pa man, nagkalat na ang mga otoridad at may mga hawak na mga baril. May mga pulis na naman, Bob. Oo nga baka umaatake na si Tandang Umpok. Sana mapatay na yung matandang yan. Nako, malabo yan. Gamitan nila ng disabog para mamatay yung matanda. Nasa 3 mobil ng pulis ang dumaan sa harap ng bahay nila Bob. Maya-maya pa lumabas si Bob at pinuntahan si Tabilog. Uy, Tabilog! Ginagawa mo dyan? Shh, huwag ka maingay. Tinitignan ko yung mga pulis Hinahanap yata yung aswang Kaya nga Palagay ko, Bob, hindi siya Tandang Umpok yun. Sino yun? Ewan. Sa palagay ko rin, Bob, pwede na tayong kumilos. Bakit naman? Mga otoridad sila Silang bahala dyan. Wala tayong dapat na gawin. Meron. Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Sa palagay ko, mataas na uri ng aswang tong nanggugulo rito sa baryo natin. Hindi kakayanin ng mga pulis yan. Kaya mas makabubuti siguro na kumilos na rin tayo ng palihim. Hayaan mo sila, Tabilog. Maganda nga yan Para makalimutan yung issue kay paring Ohena, di ba? Pero hindi pa rin tamang pababayaan natin na meron tayong mga kababayan na mabibiktima ng aswang. Ano, payag ka ba ng ganun? Tandaan mo, Bob, dito sa lugar natin ngayon, tayong 2 lang ang naiba. Kung nandito si paring Ohena, o di, kasama sana natin siya ngayon. Sa palagay ko nga pwede. Nilapitan nila yung mga pulis, pero pinalalayas sila ng mga yun. Ayon sa isang pulis na kanilang kausap, lubhang napakadelikado ng nilalang na nakikita nilang patalon-talon sa mga puno. Katunayan may dala silang ilaw at sa bilis nitong tumalon, hindi masundan ng ilaw kung saan ba nagpupunta yung nilalang. Alam nyo mga sir, di nyo yan mahuhuli o hindi nyo yan mapapatay. Pero kung hihingi kayo ng tulong sa amin, kayang-kaya namin yan. Itinaboy sila ng mga pulis at pinauwi sa kanilang bahay. Kaya't ang sabi ni Tabilog, pabayaan na lang natin silang mag-operate. At kung sakaling hindi kakayanin ng mga otoridad, sila na ang kikilos ng palihim. Sa gabing yon, hindi umalis ang mga pulis sa kanilang barangay. Kaya lang, kinabukasan may nabalitaang patay. At ang mas masakit pa ron, sa loob mismo ng bahay pinatay. Imposible mangyari yon. Magdamag tayong nagpapatrolya dito. Imposibleng nalusatan tayo.
Yan ang hirap sa inyo. Patrolyan tulog ang alam nyo. Di ba? Shh! Baka marinig ka niyan. Bagansyahin ka. Totoo naman eh. Nakita ko nga yung isa kagabi. Nandun sa may mobil, natutulog, lakas ng hilik. Hayaan mo na sila. Karimari-marim ang pagkamatay ng tao sa loob ng bahay. Isipin nyo ba naman, natutulog yung lalaki nang nakahubad hanggang sa natagpuan na lang itong nakadipa at wala ng laman loob. Kumilos na kaya tayo? Sige, hayaan natin yung mga yan. Kung ipapaubayan natin sa kanila barangay natin, baka maubos lahat ang tao rito. Kaya nga eh. Kumilos sila sa mga sumunod na gabi. Nandun pa rin ang mga otoridad at nagpapatrolya. Kaya naman pala hindi mahuli-huli ang salarin dahil may kakayanan itong kumawag sa itaas at magpalipat-lipat sa mga puno. Inabangan ni Bob at ni Tabilog ang salarin na aswang. Alam kasi nilang baka puntiryahin ng aswang ang buntis na nakatira sa labas ng baryo. Nakikita ko na siya. Linaw naman ng mata mo. Talaga? Shh. Tignan mo. Oo nga no. Nakita nila yung aswang na nagpapatalon-talon sa mga puno. Yung dalawa ay nandoon sa gilid ng kubo at wala rin kaalam-alam yung may bahay hanggang sa nakita nilang tumalon ito sa bubong ng bahay. Ay na! Shh! Nagsisigawan yung tao sa loob at dito lang nila napagtanto na isa palang babae at isang bata lang yung nasa loob ng bahay at yung pinakatatay mukhang hindi pa dumarating. Gumaganon yung aswang hanggang sa tuluyan na nitong winarak yung bubong ng bahay. Pumasok ang dila nito sa loob ng bahay at mabilis na tumakbo yung dalawa. Sinipa yung pintuan kasabay nun ang pagputol sa mahabang dila ng aswang. Huwag ka matakot. Ligtas na kayo. Nagsisigaw yung aswang nang maputulan ito ng dila. Kasabay nun ang mabilisan nitong paglipad. Habulin mo kaya? Ha? Mamatay na yun. Hinabol naman ito ni Bob hanggang sa inabutan niya ito sa kabukiran. Ano ka ngayon? Nandiyan pala agimat mo sa dila mo ha? Pasensya ka na pero kailangan na rin kitang patayin ngayon. Hinugot ni Bob ang kanyang katana at walang awang pinagsasaksak yung aswang hanggang sa duguan na itong nakalugapay sa putik. Asan na? Ayun na, bulagta na. Magaling. Tara, hatakin natin. Dali natin sa sapa, sunugin natin. Sayang wala si paring Ohena. Kasi kung kampilan niya tumama dyan, sigurado ako, sunog yan. Talaga, pati yung putek masusunog. Inakala ng dalawa na nag-iisang aswang lang ang umaatake sa kanilang baryo. Pero pagbalik nila sa kabahayan, nakita nilang nagkalat pa rin ng mga pulis. Tapos meron silang binabaril. Nakita rin ng dalawa. Yung binabaril nila ay isang manananggal. Nako, hayaan natin sila dyan. Baka mabuking nila tayo. Kaya nga eh. Hindi tinatamaan yung manananggal. At kung sakaling ito'y tamaan, tiyak na hindi naman ito basta tatalaban. Oh, Bob?
Saan kayo nanggaling? Doon sa labas ng baryo. Inatake ba naman ng aswang yung nakatirang buntis doon? Ah, yung buntis doon? Nandyan yung asawa nakikipag-inuman. Ha? Ganon? Wala palang kwenta asawa nun eh. Ganda-ganda pa naman ng babae. Nagkagusto ka naman. Aba, hindi ah. Ba't ako magkakagusto sa kanya? Mas maganda ka pa roon, mahal. Siguraduhin mo lang, Bob. Oh, bakit? Bob, nakita ko. Hindi kakayanin ng mga pulis yun. Talagang hindi nila kakayanin yun. Kaya lang hindi tayo pwedeng basta na lang kumilos. Alam mo naman. O alam ko. At alam ko rin na kapag naubos yung bala nila, baka sila naman ang salakayin. O di pabayaan mo sila. Lumaban sila, mga lalaki naman sila, di ba? Huwag ka muna magpapahinga. Baback up tayo sa kanila. Ganon? Oo. O sige, sabi mo eh. Naubos na lang ang bala ng mga pulis, pero hindi nila napatay ang manananggal. Ganon pa man hindi sila umalis dahil may mga dumating pa na mga backup. Matulog ka na. May mga backup na, no? Hindi na atake sa mga bahayan. Kung patutulugin mo ba ako rito eh? Sige. Sige, tabi na nga tayo. Nagtabi sila sa isang kama nung gabing yun. Kaya't kinabukasan, paggising nila, masarap ang kanilang gising dahil merong napakainit na kape. Oh, magkape muna kayong dalawa. Baka mamaya iinom na naman kayo. Teka nga pala, Tabilog. Nakalimutan natin si paring Ohena. Hayaan mo siya roon. Okay lang yun. Tsaka kailangan natin mag-ingat. Baka mamaya pinagsususpetsahan tayo ng mga pulis. Baka mamaya sundan tayo. Ikaw din. Baka mahuli si paring Ohena. Oo nga naman. Kaya siguro, mas okay na rin na magpalamig muna tayo ng konti bago natin siya dalawin. Oo naman. Tsaka wag mong intindihin yung pagdating sa pagkain. Antingero yata yun. Kahit di kumain ng sambon yun, mabubuhay yun, di ba? Oo naman. Yan ang mga hindi ka panipaniwalang pangyayari pero yun ang totoo eh. Saksi naman tayong dalawa ron, di ba? Siyempre. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagpaparamdam ang manananggal. Kaya't medyo nakalimutan na nila ang nangyari. Tara, sama ka sa akin. Maglakad-lakad tayo. Saan? Basta. Paglabas nila ng baryo, pinuntahan nila yung babaeng buntis. Nanganak na pala ito nung nakaraang araw. Tatay. Ayun yung dalawang lalaking nagligtas sa amin kagabi oh. Masama ang pagkakatitig sa kanila ng lalaking yun. Imbis na magpasalamat, selos pa ang pinairal. Hinawakan nito ang kanyang itak at gustong sugurin yung dalawa. Yung dalawa naman ayaw pumatol. Mas gusto kasi nilang intindihin na lang yung tao. At kung papatulan nila yon, nakakasigurado yung dalawang mamamatay yung lalaki. Hayaan mo na yan. Pabayaan mo na yan. Pasalamat ka pare. May lakad kaming dalawang importanteng mahalaga. Kung wala, paktay ka talaga. Di ka marunong magpasalamat, niligtas namin yung asawang buntes sa aming kapagalit. Halika na sinabi. Sige. Saan ba kasi tayo pupunta? Pupuntahan natin si Ohena. Akala ko magpapalamig muna tayo. Basta, pupunta tayo ngayon doon. Sige na nga. Pagdating nila kay Ohena, meron sa kanilang itinanong. Kayong dalawa, nakialam ba kayo sa kaguluhan ng baryo natin? Ha? Paano mo nalaman? Nagtaka pa kayo. Dapat hindi kayo nakialam. Dapat pinabayaan nyo yung mga pulis na
gumawa ng paraan para mapatay yung mga umataking aswang. Kasi Ohena, nakita namin di nila kaya eh. Tsaka isa pa, hindi naman pala si Tandang Umpok yun. Malamang hindi na siya yun. Malamang na umuwi na yun sa Davao. Susundan natin siya ngayon sa Davao. Ha? Sigurado ka dyan? Wanted ka pa Ohena. Baka maharang tayo sa pier. May punto ka rin. Pero sisiguraduhin kong hindi tayo mahuli. Kami hindi. Ikaw mahuli. Ano? Iiwan natin si paring Ohena? Hindi Kailan ba tayo kasi alis? Sa aking pagkakatanda, sa buwan na to, magdadaos ng kapistahan sa lugar nila. Yun ay base lang din sa mga sinasabi ni Tandang Umpok. At kapag nangyari yun, nandoon ang pagkakataon natin. Delikado pa rin yung matandang yan, kaya't papatayin natin siya. Pero teka lang, maghulos dili muna tayo. Baka nakakalimot kayong dalawa. Baluarte niya yung lugar na yun. Kapag nagkataon Teka, natatakot ka ba, Bob? Di naman sa ganoon. Ang akin lang, kailangan magpalamig muna tayo. At kung sasalaki tayo doon, dapat walang nakakaalam. Walang makakakita sa atin. Kasi kapag nalaman ni Tandang Umpok na nandun tayo, baka mamaya yung mga kalahin niya ron, i-alerto niya. Patay tayo dyan. May punto nga naman si Bob. Kahit paano, kahit pala malit yung ulo mo, may utak ka rin, Bob. Siyempre naman. Ano, tama ko no? Oo, tama ka. Sige. Bumalik na kayong dalawa. Siya nga pala, huy. Hindi ikaw. Ha? Ako ba? Oo. Pakidalaw na may bukid ko. Dinalaw ko na. Magkatabi nga lang yung bukid natin Kahapon. Tuyong-tuyo yung bukid mo kaya pinapasukan ko ng tubig. Ganun ba? Mainam. Talagang mainam. Ganon silang magkakaibigan. Nagdadamayan. Kung ano ang kailangan nagbibigayan. At kung hindi kaya ng isa, gagawin ng isa. Makalipas pa ang 2 linggo. Tuluyan nang nanahimik ang kanilang baryo. At nang dahil din doon, napag-isipan na nilang puntahan na ang lugar ni Tandang Umpok. Laki ng barko, diyan tayo sasakay? Siguro. Oo, dyan tayo sasakay. Kayong dalawa, huwag kayo masyadong titingin sa mga taga Coast Guard, ha? Oo naman, baka mamukhaan tayo Nakasumpa naman sila ng barko. At ayon sa kanilang mga nakakausap, napakalayo ng Davao. Pero willing naman silang magantay dahil nandun naman na sila sa biyahe. Alam nyo mga kasama, para bang sa nakikita ko lang pakawari ko nakahanda rin yung matanda na yun. Kung nakahanda siya, di dapat hindi muna tayo nagpunta. Baka mamaya naka-alerto mga tao nun. Patay tayo dyan. Huwag kayong nag-iisip ng negative, okay? Kailan ba kasi yung kapistahan na yun? Sa pagkakaalam ko sa 1 linggo na. At kapag dumating tayo ron sa mga susunod na araw, meron pa tayong oras para aralin ang buong lugar. At doon tayo kukuha ng pagkakataon para hindi tayo matiklo ng mga kalahi ni Tandang Umpok. Oo nga no. Ayos yun Sa mga sumunod na araw, natonton nila ang mismong baryong tinitirhan ni Tandang Umpok. Pero hindi sila pwedeng basta magpagala-gala sa lugar na yon. Nais nilang mag-ingat. Baka kasi sila'y mamukaan. Madilim na. Tara, kumilos na tayo. Kilalanin natin ang buong lugar. Kailangan maging pamilyar tayo para kung sakali
Alam natin kung saan tayo tatakbo. Maghiwa-hiwalay tayo. Tandaan nyo, itong pwesto lang na to. Dito tayo magkikita-kita mamayang madaling araw. Sige, call ako dyan. Sige, tar na. Hindi naisip ng tatlo. Bakit sa gabi pa nila kailangan mag-surveillance? Samantalang, yung susurveillancein nila, mas malakas kapag madilim. Uy! Wit-wiw! Kinis ng babae na yun Ba't kasi naliligo ka dyan, ate? Dapat nagtabing ka man lang ng sako. Wit-wiw! Nakikita ni Bob yung isang babaeng nakabrat panty na naliligo sa poso. Sa tapat pa naman ng poso ay merong ilaw, kaya't mula sa kanyang pinagtataguan na puno ay kitang-kita ni Bob yung kaputian ng dalagita. Ayos! Magaganda pala mga chicks dito sa Davao. Maya-maya pa, merong isang matandang lalaking lumalabas sa pintuan. May bitbit itong itak at pilit na pinapapasok ang dalagita. Pumasok ka na rito! Teka, lo, bakit? Anong bakit? Kanina ka pa sinisilipan ng lalaking yon? Hoy! Lumabas ka dyan at papatayin kita! Nakita ako ng lalaki. Takbo, Bob! Habulin mo ako, tanda! Hinabol si Bob ng matandang lalaking may dalang itak, pero hindi siya nagpaabot. Sa kabilang banda, si Tabilog naman ay nakakita ng lamesang may mga lalaking nakadukdok. Ayos to Lasing na kayo mga pare? Pues, akin nalay alak nyo. Mabilis na dinakma ni Tabilog yung isang bote ng alak na halos konti pa lang yung bawas. Marami na ring mga boteng nakabuwal doon. Siguro, yon yung ininom ng mga lalaki kanina. Ayos to! Ininom ni Tabilog yung alak sa ilalim ng malaking puno nang biglang, "Mamamalimos po! Mamamalimos po!" Ha? Sa akin ka pa talaga mamamalimos? Ito na nga Marami ka nang mabibili dyan. Salamat ho! Inakala ni Tabilog na isa lamang simpleng pulubing namamalimos yung lalaking lumapit. Kaya lang ikinagulat niya yung biglang pagbalikos nito. Kasabay noon ang pagtarak sa kanyang tiyan ng matalas na kuko nung lalaki. Biglang nagtatakbo yung lalaking yun habang tumatagas ang dugo ni Tabilog. Maya-maya pa, dumarating naman si Ohena. Ano nangyari sa'yo? Wala. Ano? Nagpapatawa ka ba, Tabilog? Nagkukunwari lang naman ako. Nagkukunwari? Bakit? Yung matandang yun Sukat ba namang gamitan ako ng matulis niyang kuko na hindi man lang pinuputulan? Teka, sino ba yun? Pulubi. Akala ko aswang Hindi aswang yun. Ano tong? Ketchup lang yan. Nakuha kong pulutan doon ng mga lalaking lasing. Meron din manok tsaka alak tagayin natin. Ano ka ba naman? Meron tayong pake dito. Bakit? Ganyan ang ginagawa mo. Huwag kang masyadong mainit, Ohena. Tandaan mo, unang gabi pa lang natin dito ngayon, okay? Kaya mag-relax muna tayo. Sige na nga. Nasaan si Baba? Ewan ko dun.
Sigurado ako gumagawa na naman ng milagro yung tao na yun. Lalo na ngayon. Malayo siya sa asawa niya, di ba? Sigurado yun. Ayos. May bukas na bahay. Nagugutom na kaya ako. Makakain nga. Pumasok si Bob sa bukas na bahay. Sa pag-aakalang walang tao. Pagpasok niya agad siyang dumiretso sa kusina. Binuksan niya yung mga kaldero at kawali at tiyempong nakakita siya ng adobong baboy. Baboy? Teka, kumakain ba ng baboy mga taga-Davao? Mukhang niluto talaga to para sa akin. Tama-tama, nagugutom na ako eh. Nagsandok siya ng makakain. Nagulat siya dahil bumukas yung pintuan ng CR at may lumabas na batang hubot-hubad. Hoy! Sino ka? Magnanakaw ka ng pagkain, no? Hoy bata, nakikita ko yung pututoy mo. Hindi ka patuli. Tutuliin kita. Magtakip ka nga ng tuwalya. Ang batang yon ay hindi natinag kay Bob kahit sabihin niyang tutuliin niya ito. Napakatapang ng bata. Kumuha ito ng bato at ipinukol sa kanya. Aba, lumalabang ka pa. Teka, sandali nga. Nang kunwari huhugutin ni Bob ang kanyang itak. Doon palang nagsisigaw yung bata kaya lumabas yung nanay sa loob ng kwarto. Ha? Naka po, magandang gabi po. Makikikain po sana ako eh. O anak, ba't ka sumisigaw? Nakikikain lang naman yung tao. Ganyan ba tinuro ko sa'yo magdamot ng pagkain? O yung alaga mo, lilipad na. Magtakip ka na ng... Opo ay nay. Mrs. Okay lang ba talagang kumain ako rito? Nakabukas kasi pintuan eh. Kailangan ko munang, alam niyo na, para may laman ng sikmura. Okay lang yan, sige ho, kumain lang po kayo dyan. Pagkatapos po niya, uminom kayo ng tubig, tapos paglabas po ninyo, pakisarado na lang po yung pintuan. Salamat ho. Sige ho. Habang kumakain si Bob, ikinagulat niya yung pagpasok ng mga armadong lalaki. Halika rito. Bakit po? Hulihin niyo ho yan. Ha? Teka, di ba pinayagan mo akong kumain dito? Binitbit siya ng mga lalaking nakasibilyan at mga armado. Sa pag-aakalang pulis ang mga yon, sumama naman si Bob. Kaya lang, nagtaka ito. Bakit wala silang pulis mobil? Naglalakad lang sila sa kalsada. Nang dahil doon, sinubukan ni Bob tumakas. At nagtagumpay naman siya. Kaya lang, tinugis si Bob ng mga bala. Nagkandadapa-dapa si Bob habang binabaril siya ng mga lalaki. Hanapin niyo ko. Patawa-tawa pa si Bob habang nagtatago at dinadaanan lang siya ng mga lalaking dibaril. Sino yan? Bob! Teka, tabilog? Dito sa taas. Nandyan na. Ano ba nangyari sa'yo ha? Ba't ba hinahabol ka ng mga lalaki na yun? Kasi na, nagutom ako eh. Pumasok ako sa bahay, kumuha ako ng pagkain. Kala ako naman, bukal sa loob ng babae na yun napakainin ako. Pinadama lang pala ako. Siguro, may kapitbahay na chuchu. Ayun, nagsumbong sa mga armado. Akala ko yung pulis kaya sumama ako. Siyempre, mag-i-explain sana ako dun eh. Kaya lang hindi pala mga pulis kaya tumakas ako. Ayan, hinabol ako ng bala. Palagay ko, tinamaan ako rito sa alak-alakan. Oh, dumugo ba? Hindi, ba't siya dudugo? Teka, kayong dalawa. Kamusta mga lakad ninyo? Ako yung lakad ko medyo nakabisado ko na yung gawin na pinuntahan ko. Eto, di mo siya tatanungin. Ano ba nangyari sa'yo, Tabilog? Ayun. Ano nga?
Teka, umialak ka. Uminom ka? Oo eh. Nakakita kasi ako ng mga lalaki na katumba sa harap ng mesa. May isang buong alak, may ketchup, may manok. Tinira ko na. Katulad mo, nagutom din kasi ako eh. Ha, talaga nga namang tandem tayong dalawa. Kayong dalawa. Pag nakalayo yung mga armado, lumakad na kayo ha. Seryosohin nyo to. Huwag kang masyadong atat. Makakabisado din natin buong lugar na ito. At mapapasatin din yung matandang umpok na yan. Huwag mong kakalimutan, Ohena. Sa kapistahan pa, yung plano nating pagsalakay, di ba? Sabagay, tama kayong dalawa. Sa loob ng isang gabi, halos hindi nila naikot ang buong baryo. Napakalawak kasi at mas marami pa yung parte ng kagubatan. Nagpalipas sila ng oras sa medyo mataas na bahagi. Nasa palagay ng tatlo ay hindi masyadong nararating ng mga tao dahil walang masyadong bakas. Oy, Ohena. Oh, anong kakainin natin ngayon? Ano pa? Pagkain. Maraming pagkain dito. Tsaka isa pa, namumroblema kayo, nandito tayo sa gubat. Oo nga naman. Sige nga, Ohena, ipaghuli mo nga kami ng baboy ramo. Kapag nakahuli ka, si Tabilog ang magkakaliskis ng baboy. At ako syempre, kukuha ako ng pantuhog. Iihawin ko yung baboy na yan. Nagkasundo-sundo sila pagdating sa pagkain. Mabilis namang nakahuli si Ohena ng nasa 10 kilo ng baboy ramo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Tabilog? Kaliskisan mo na to. Ito, kumukulo na nga yung tubig eh. Baliw ka talaga, no, Tabilog? Anong mababanlian ng isang maliit na lata ng sardinas niyan? Wala tayong malaking kuwali eh. Siyempre, magtitiis ako rito sa lata ng sardinas para magpakulo ng tubig nang makaliskisan ko yung baboy na yan. Ay nako, aabutin tayo hanggang bukas yan, hindi mo pa matatapos yan. Teka, tumabi nga kayo dyan. Dahil sa merong kakaibang kampilan si Ohena, sinaksak niya yung katawan ng baboy. Pagkatapos noon, bahagya itong nagliyab, kaya't nadamay yung balahibo ng baboy. Yun lang pala eh. Ikaw talaga, Ohena, pinahirapan mo pa ako. Pwede naman pala yun eh. Tuhugin nyo na. Ihaw nyo dalawa ha. Matutulog mo na ako. At nahirapan akong habulin yung baboy na yan. Sige. Makalipas ang 1 oras na pag-iikot-ikot ng baboy, medyo namumula na ang balat. 1 oras pa muli ang lumipas. Nagising na si Ohena at ikinagulat niyang tapyas na yung tigisang hita. Teka, nasaan yung 2 hita? Pinagtigisahan na namin. Tagal mo kasi magising eh. Gugutom na kami. Ano ba naman yan? Nagreklamo ka? Gusto mo pati ito kainin namin eh. Huwag. Para sa akin yan. Habang nilalantakan nila ang lechong baboy, nakarinig sila ng mga batang parabang umaahon sa kagubatan. May mga bata. Magtatago ba tayo? Natural. Hindi nila pwedeng malaman tong pinagtataguan natin. Baka mamaya pakalat yan ni Tandang Umpok. Tinangay nila yung lechong baboy at nagtago sa maskuble. Ayon sa kanilang narinig, mukhang meron daw nagkakamping at amoy na amoy pa rin nila yung bakas ng pinagletsyonan. Ang galing naman ng mga nagkakamping na yon. Mukhang kagagaling lang nila rito kanina. Sayang hindi natin inabutan yung lechong baboy. Kaya nga nakakagutom pa naman. Pag-alis ng mga bata, dito ay bumalik sila sa pwesto. At naisip nilang tatlo
na hindi safe sa kanilang pinagtataguan. Hapon na naman. Kailangan nating lumakad. Kailangan nating kabasaduhin ang buong lugar para pagdating ng kapistahan, mapatay natin yung tandang umpok na yan. At isa pa alam nyo naramdaman ko. Sinimulan natin ang pag-iikot dito. Mukhang hindi naman yata lahat ng tao rito halos kaparehas ni tandang umpok. Sa palagay ko nga ganun din. Parang mas marami pa yung mga rebelde rito kesa sa mga aswang. Sa palagay ko naman mga kasama, baka naman si tandang umpok lang ang aswang dito. Palagay nyo? Pwede rin. Kung ganoon, mas mapapadali ang trabaho natin. Baka nga si tandang umpok nang bibiktima pa ng mga taga rito palagay nyo? Palagay ko nga rin. Kanya-kanya sila ng opinyon. Pero lahat naman sila ay hindi nakakasigurado kung tama. Sa mga sumunod na araw, napapansin nilang mas lalong dumadami na ang mga tao dahil nalalapit na ang kapistahan. Napansin din nila na merong mga nakaposting na militar. Naghahabaan ng baril ng mga ito. Siguro, dahil na rin sa talagang magulo ang lugar na yun, kaya't kinakailangan ng presensya ng mga sundalo. Bakit kaya ang dami sundalo rito? Magpepiesta na nga. Siguro madalas may nagpapatayan dito kaya kailangan ng presensya ng mga militar. Kayong dalawa, huwag niyong pansinin ang mga sundalo. Basta kabisaduhin niyo ang lugar kung saan tayo tatakbo. Oo, alam namin yan. Kinahapunan, ikinagulat nila yung dami ng tao. Mas marami pa ito sa bilang ng mga tao kaninang umaga. Ayon sa kanilang mga narinig, meron daw 2 lalaking kakaiba ang kasuotan na nagtakbo ng isang babaeng maganda. Nung mga oras din na yun, kasalukuyang tinutugis naman ng mga militar yung mga taong tumangay sa babae. Samantalahin natin. Teka, sandali lang. Hindi ba dapat tulungan natin yung mga militar? Bakit natin sila tutulungan trabaho nila yun. Basta yung trabaho natin dito, yun ang gawin natin. Di ba? Tama. Dahil sa dumadami na ng dumadami yung tao, naririnig pa nila yung kwentong ang dumukot daw sa babaeng maganda ay aswang. Wala namang kasiguraduhan, kaya't hindi pinapansin yun ng 3. Hanggang sa nakasalubong sila ng 2 sundalong may bitbit na mahabang baril. Tinanong nila ang 2 sundalo kung nakuha na ba yung babae. Ayon sa 2 sundalo, masyadong mailap yung 2 lalaki na kumuha sa babae. Dagdag pa ng sundalo, para daw hindi tinatalaban ng bala yung mga salarin. Ganun ho ba, sir? Sige ho. Okay na? O bakit? Palagay mo. Alam kong hindi ka makakatiis. Alam ko naiisip mong... Oo, tama ka. Tutulong tayo sa kanila ng palihim. Hindi tayo pwedeng basta makipagtulungan sa kanila nang nalalaman nila. Baka mamaya mapagkamalan pa tayo. At isa pa, kumpirmado na rin naman yung bahay ni Tandang Umpok. Hindi kaya't mga kalahi ni Tandang Umpok yun? Baka gagawing handa sa piyesta, no? Siguro. At pagkakataon na rin naman yun. Palihim nilang tinutulungan ang mga militar sa pagdugis sa 2 lalaking salarin. Katunayan, nauna pa nga ang mga ito dahil gumagamit sila ng kakaibang bilis habang nasa loob ng kagubatan. Nakikita niyo ang mga bahay na yan? Oo naman. Sa palagay ko, dyan dinala yung babae. Yung 3 ay nakatago sa matatabang puno habang yung mga militar napansin nilang nanggagapang
Pansamantala muna silang nanahimik at pinakikinggan nila ang usapan ng mga militar kahit na ito'y halos pabulong at senyas lang. Magaling yung team leader nila. Hayaan muna natin sila. At kapag nakumpirma nating aswangan to mga isa babae, doon lang tayo kikilos. Paano kung makita nila tayo? Siguro naman kapag nakita nila tayong nakikipagtulungan, hindi nila tayo babarlin. May lumabas na 2 lalaki mula sa kubo. At ayon sa narinig nilang sinasabi ng militar, kumpirmado yun nga yung dumukot sa babae. 4 sa mga ito ang nanggagapang. Dinaanan lang yung 3 at hindi sila napansin hanggang sa tuluyan na silang nakalapit sa mga kubo. Tinutukan nila ng baril yung 2 lalaki pero mabilis silang nagpulasan. Pumasok ang mga sundalo sa loob ng kubo. Paglabas nila wala naman silang bitbit na kung sino. Nako, Bokya, wala doon yung babae. Sinubukan din nilang pumasok pero sabay-sabay na ring pumasok ang mga sundalo kaya't hindi muna sila nakialam. Kayong 2, tugisin nyo yung 2 lalaki na yun. Baka daling kayo nung kung nasan yung babae. O sige, susundin ka namin. Tinugis nila yung 2 lalaki ng palihim hanggang sa narating nila yung pasukan ng kuweba. Sa bunganga pa lang ng kuweba nakakadinig na sila ng malakas na sigaw ng babae. Lumakas tuloy yung kutob nila. Baka nandun yung babaeng tinangay nila. Nang tuluyan na silang nakapasok, dito nila nakita yung babaeng nakatali sa bato habang nakahiga. Mag-iingat ka. Talaasan mo mata mo, baka nandyan lang yung mga kalaban. O sige. Nang makalapit sila sa babae, takot na takot ito at nagmamakaawang wag daw siyang papatayin. Huwag ka matakot. Liligtas ka namin. Wika ni Tabilog. Nang sabihin niya yon, dito palang kumalma yung babae. Napatingin ito kay Bob at bigla siyang humiyaw dahil sa likod pala ni Bob naroroon yung 2 lalaking nakakatakot ang itsura. Agad nitong dinamba si Bob at ginamitan siya ng mga nagtutulisan na mga kuko. Bilang isang antingero, nang laban naman si Bob nung mga oras na yun. Habang si Tabilog, itinatakbo yung babae papalabas ng kuweba. Hoy kayong 2, hindi porket nasugatan nyo ko, kakayanin nyo na ako. Aminin nyo sa akin, mga alipores kayo noompok ano? Nagtitinginan yung 2 katunggali ni Bob. Tila ba nagtataka ang mga ito? Aminin nyo na, alipores kayo ni umpok ano? Hindi sila nagsasalita, bagos sunod-sunod na paghalipaw ng mga nagtutulisan na kuko ng mga aswang. Hanggang halipaw lang kayo? Tinakasan ni Bob yung 2 dahil nagtagumpay na si Tabilog na itakas yung babae. Hindi naman siya hinabol hanggang sa siya'y makalabas ng tuluyan sa kuweba. Paglabas niya sa kuweba, nakita niya yung babaeng nakaupo sa gilid ng puno. Wala na si Tabilog nung mga oras na yun. Maya-maya pa, may mga dumarating na sundalo at tinututukan siya ng baril. Pilit siyang pinasusuko ng mga ito sa pag-aakalang siya ang kidnapper. Dahil sa hindi sila nagkaintindihan, tumakas na lang si Bob kaya tinugis siya ng mga bala. Nang maglingid si Bob sa gilid ng puno, dito niya nakitang si Tabilog pala'y nakadapa. Dumapa ka na lang kasi. Pag tinamaan ka ng bala, patay ka. Di na susunod dito mga yan. Medyo matarik tong bahagi na to eh. Baka akala nila nahulog na ako sa bangin. Sa kabutihang palad, hindi na siya sinundan ng mga militar.
Pagbalik nila sa lugar, nakita nila si Ohena na nakatungtong sa medyo may kalakihang bato. O ano balita? Ngayon, tumulong ka na. Ikaw pa ngayon ang masama. Teka, saan ka ba nanggaling? Di umuwi na ako. Sabi mo susundan natin yung mga salarin. Hinatid ko lang kayo. Kasi meron Merong ano? ako nakita. At kung hindi ako nagkakamali, si Tandang Umpok yun. Tandaan yung dalawa. Bukas na ang kapistahan. Kaya siguraduhin nating mapapatay natin si Tandang Umpok. Ayos ah. Ito yata yung tinatawag na may title na Piyestang Nilusob ng mga Antingero. Ganun ba yun? Yun na nga yun. Pagdating ng araw ng kapistahan, binulabog sila ng ingay. Ingay na nagmumula sa tambolang drum, sa torotot at sa pito ng mga naggagandahan na mga dalagang nagsasayaw. Tuwang-tuwa si Bob at si Tabilog ng mga oras na yon, lalo na't kapag nakikita nilang malupit kumendeng ang mga dalagita. Habang si Ohena, seryosong nakatayo at nakapameywang. Hoy Ohena, wala ka man lang kakilos-kilos dyan. Ano bang tinitignan mo? Habang kayong dalawa libang na libang, nakalerto ako. Wala ba kayo napapansin? Wala naman Ohena, ano bang meron? Tignan nyo yung lalaking yun. Ngayon pa. Ito pa. Oo nga no. Ang pagkakatingin nila sa mga lalaking itinuturo ni Ohena, mga lalaking mukhang nag-aabang lang ng pagkakataon para dumampot ng tao. Napansin kasi nilang hindi basta tao mga ito. Napansin nilang puro sila mga aswang. Sa karamihan ng tao, nakikisabay ang lahi ng aswang. Hanggang sa hindi nila inaasahang pagkakataon, naramdaman din nilang merong iba pang mga klase ng tao ang nasa paligid. Oh, Ohena, tignan mo yung tinuturo mo kanina. Kinokompronta yata ibang mga tao. Sa palagay ko mga antingero din sila at mga albularyo. Bakit kaya? Ewan. Yung mga lalaking yon ay lumayo ng kaunti sa plaza. Naglingid sila sa medyo mapuno. Pumunta rin doon yung tatlo para makiisyoso. At dito nila napag-anaman. Nagsusubukan pala ng gamit yung mga lalaki. Kayo mga albularyo, mabuti naman at naisipan niyong pumunta rito sa kapistahan ng aming lugar. Uwi ka nung isang lalaking mapula yung mata. Ikinagulat nilang tatlo yung nilabas na gamit ng isang matandang albularyo. Isa itong gintong berhin. Nasilaw yung mga lalaking katunggali nila. Nagtatakip sila ng mga mata nung oras na yon. Ano mga aswang? Akala nyo siguro hindi kayo tatalaban ng aking gintong berhen? Alam ko sa mga oras na ito nagkalat ang inyong mga kalahi. Napakamalas nyo naman dahil nilusob ng mga antingero at albularyo ang kapistahan ninyo. Pagkakataon na rin namin ito para makapagligtas ng mga taong gusto nyong ihanda sa inyong kapistahan. Alam namin ng mga masasama nyong balak. Habang sinasabi yon ng matanda, tumitingin ito sa pwesto ng tatlo. Naanimoy nakakahalata ang matandang yon na yung tatlong nakatayo malapit sa kanya ay purong mga antingero. Palagay ko na halata tayo ng matanda. Tignan nyo, napakalakas ng gamit ng matanda. Gintong birhen? Oo, tama. Saan niya kaya nakuha yun? Yung tatlong lalaking katunggali ng matanda ay tuluyan ng nagsigsialisan.
Lumipat lang pala sila ng pwesto para kumprontahin ang ibang mga antingero. Oh, sa atin yata lalapit ah. Madaya yung matandang yun. Kayo na lang ang haharapin namin. Sino? Kami? Huwag mo subukan. Mamamatay ka. Ilabas mo gamit mo antingero at magkasubukan tayo. Nilabas ni Tabilog at ni Bob ang kani-kanilang gamit para maipakita ng tuluyan sa kanila. Lahat sila ay kapwa naghubad. Sige, gamitin niyo pagkakataon na ito. Patayin niyo mga aswang na yan. Hindi porket aswang ay matatakot na sa agimat. Katunayan, isa sa sikreto ng mga aswang yung kani-kanilang agimat na nanggagaling sa kalikasan. Ipinakita rin ng mga ito ang kakaiba nilang mutya. Meron pa nga silang mga baon sa katawan at medyo nakausli at halata mong ipinagmamalaki sa mga antingero. Mga kaibigang antingero, huwag kayong matatakot sa mga gabunan na yan. Kayong bahala. Patayin niyo sila kung maaari. Huwag kayong matakot sa mga militar. Alam ng mga militar kung sino mga yan. Mas ikatutuwa pa nila kapag namatay ang mga taong yan. Kaya naman pala hinabol ako ng bala ng mga militar eh. Akala kasi nila kalaban ako. Nang ipakita ng mga lalaking naghubad ang kanilang mga gamit, maniwala kayo o hindi, kasabay nun ang pagpapalit nila ng anyo. Kahit sa karamihan ng mga tao hindi sila nangilag, na ipakita ang pagiging aswang nila. Napansin ito ng ibang mga tao, kaya sila mabilis na nagpulasan. Napansin din ng militar na yung taong nagpupulasan ay parabang takot na takot. Nang dahil doon, nagpuntahan ang mga militar sa pwesto at lahat sila sinita. Anong ginagawa niya rito? Huwag niyo sabihin may magaganap na hindi tama rito. Sir, wala namang kaming ginagawang masama rito. Ito lang naman ay isang klaseng aktibidad ng mga antingero at mga albularyo at mga aswang. Ano ka ba? Ba't mo sinabi yun? Anong sabi mo? Aswang baka mo? Joke lang sir. Hindi bumenta ang katwiran ni Bob, kaya't lahat sila ngayon ay inaresto. Akmang isasakay na sila sa kanilang truck. Kaya lang, nagkanya-kanya sila ng talunan. Hindi sila nagpahuli sa mga militar at kung saan-saan sila nagtago sa bahaging kagubatan ng lugar na yun. Anong klaseng kamalasan tong inabot natin ngayon? Bakit kasi nagsabi ka ng ganun? Minalas tuloy tayo. Sana lang hindi nakahalata si Tandang Umpok na nandito tayo. Natitiyak ko, Hena. Alam din ni Tandang Umpok na sa oras na ito maraming mga dayuhang mga antingero. Alam din niya kung anong kaya natin gawin. Baka nga nararamdaman na tayo nun eh. Sana hindi. Sana lang. Sa pag-aakalang hindi pa rin alam ni Tandang Umpok na nandoon sila, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang hangarin. Ang usapan, isasabay nila sa kapistahan ng gabi ang tangkang pagpatay kay Tandang Umpok. Hena, di pa ba tayo bababa? Madilim na oh. Nagkakasiyahan na sa plaza. Dinig na dinig ko rin yung nagsasalita doon. Yung ingay na yan, Hena, hindi na mahalata ng mga kapitbahayan na mayroon palang pinapatay. Siguraduhin nyo. Sige. Bumaba na tayo. Lahat sila'y bumaba na sa kagubatan at tinungo yung bahay ni Tandang Umpok. Inaasahan nilang si Tandang Umpok lang ang nag-iisa sa bahay. Pero nagulantang sila dahil sa dami ng bisita. Mukhang ginagamit yata ni Tandang Umpok
yung dami ng kanyang handa upang maraming makakain. Hindi to tama. Baka mamaya yung pagkain na yun ay merong... Sigurado yun. At doon papasok na naman ang utak ni Tandang Umpok para mang biktima, di ba? Kaya nga. Ohena, puntiryahin mo na yung matandang yan at kami nang bahala sa mga nakapaikot na nagbabantay. O sige, akong bahala sa kanya. Dahil sa dami ng tao, nahirapan silang kuhanin si Tandang Umpok. Dahil nung mga oras na yon, marami rin siyang mga kalahing nakabantay at nakikihalubilo sa maraming tao. Tabilog, yung isa, nandun sa dilim. O sige, akong bahala ron. Mabilis na sinunggaban ni Tabilog yung isang kalahi ni Tandang Umpok. Dahil ito'y nasa dilim, mabilis niya itong sinaksak ng walang kalaban-laban. 1-0? Si Bob naman ng mga oras na yon, yung dalawang lalaking magkatabi, nasa palagay niya'y kalahi ni Tandang Umpok ay kanyang inuunggoy-unggoy. Mga pare, pwede bang makitagay sa inyo? Malungkot kasi dun eh. Nakatingin lang sa kanya yung dalawa, na animoy merong pagdududa. Nagawa pa nga niyang makipag-cheer sa mga yun. Maya-maya pa nang makakuha siya ng tiyempo, inasbaran niya yung dalawa kasabay noon ang pagtulak sa madilim na bahagi. 2-0? Imposibleng nakarating dito yung mga yon. Wala silang alam kung saan matatagpuan ang bahay ko. Wika ni Tandang Umpok habang kausap nito ang isa pang lalaki. Inutusan niya ang lalaking yun na palihim bitbitin yung tatlong bagong bisita. Hindi ro kasi po pwedeng mabulilyaso ang masamang plano nila sa gabi. Ang hindi alam ni Tandang Umpok, kasalukuyan nang nasa loob si Ohena at naririnig ang kanilang pinag-usapan. Tinadyakan ni Ohena ang pintuan. Kasabay noon ang mabilisang pagpasok at paghugot ng kanyang kampilan. Akala mo siguro, Tandang Umpok, ay nakalimutan ko ng ginawa mo. Hindi pa tayo tapos. Ohena, bakit niyo naman nilusob ang aming kapistahan? Nagsasaya lang kami rito at malayo sa gulo. Huwag mo na akong lokohin pa. Alam ko na meron kang planong masama sa mga tao rito. Ano bang sinasabi mo, Ohena? Hindi mo ako nakilalang ganyan. Alam mo kung gaano ako kabait. Gaano kabait? Mabait ba ng babastos ka ng tao? At huwag mo na akong paikot-ikutin pa. Alam ko nakakalat ang mga tao mo. Yung katabi ni Tandang Umpok, bigla itong bumalikwas at sinakal si Ohena. Bitawan mo ako. Ako nang bahala rito, Supremo. Sige, patayin mo na yan. Hindi naman masyadong mahigpit ang pagkakasakal kay Ohena, dahilan kung bakit nasaksak niya ang tiyan ng lalaki. Mabilis itong bumulagta, kasabay noon ang pagtakbo ni Ohena at paghalipaw ng kampilan kay Tandang Umpok. Lihis siya ng lihis nung mga oras na yon, pero hindi siya tinitigilan ni Ohena hanggang sa ito'y tumalon sa bintana. Pagtalon niya roon, sakto siya sa mesa ng mga nag-iinuman. Nagtaka ang mga tao, bakit biglang nagkaganon si Tandang Umpok? Napatingin sila sa pinanggalingan at nakita nilang nakasilip mula roon si Ohena. Naalarma na yung mga tao, kaya't agad silang nagtakbuhan. Ginusto naman yon ng tatlo dahil kahit isa'y walang mabibiktima. Naiwan lang ang mga kalahi ni Tandang Umpok. Nasaan na yung mga yun? Ohena, andon sila sa gilid.
Nilapitan nila ang mga ito at kinumpronta. Akala mo siguro, Tandang Umpok, makakalimutan ko na ang masamang ginawa mo. Ito ang tandaan mo. Kahit saan ka man pumaroon, papatayin kita. Welcome sa kapistahan ng aming baryo. Mga kasama, hindi ko agad nasabi sa inyo na ang gagawin nating hapunan ngayon ay mga antingero. Kalunos-lunos ang sasapitin nyo rito. Isipin nyo ba naman, eksaktong kapistahan pa ang paglusob nyo sa amin? Alam ko, matatapang kayo. Alam ko, kahit saan kami magpunta, susundan nyo kami. Ngayon, inaanyayahan namin kayong sumunod sa amin. Mabilis na nagpulasan sila Tandang Umpok at ang kanyang mga kasama. Sinundan naman ito ng 3 hanggang sa mapasok sila sa magubat na bahagi. Huminto sila Tandang Umpok sa mangilan-ngilan na bahay. Nakita naman yon ng 3. Aba, mukhang hanggang dito nagdadaos sila ng kapistahan. Hindi na nakapagtataka yun. Malamang, nasakop ito ng baryo nila. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nila si Tandang Umpok na kumakaway, na tila ba nagpapaanyaya na kumain. Lumapit naman doon yung 3 at nakita nilang ang daming taong mga nakatingin. Ngayon lang kayo nakakita ng artista, ano? Umayos ka nga dyan, Bob. Totoo naman kasi, tignan mo naman yung mga tao. Parang inosenteng-inosente sila eh. Siyempre, gwapo tayong dalawa eh. Kita mo na, Ohena? Talagang magka-good vibes kaming dalawa ni. Tabilog pag gantong usapain na. Yung isa sa kuboy lumabas. Naiiba ang lalaking yun. Lumapit ito kay Tandang Umpok at sinabing, Sila ba yung sinasabi mong mga hapunan natin? Sila nga, anak. At yung 3 yan, ang regalo ko sa iyo. Ano daw? Anak? Anak niya yung pangit na mataba na yon? Aakalain mong walang kwenta ang matabang lalaki. Pero, katulad din pala ito ni Tandang Umpok. Dahil habang ito naglalakad, unti-unti itong nagpapalit ng anyo. Hindi ito basta. Imposibleng nagkaroon siya ng gantong kalakas na anak. Una nitong dinamba si Bob at si Tabilog. Binitbit silang 2 noon at hinagis sa mga tusok-tusok na kahoy. Mabuti na lang at mabilis silang nakalihis. Mukhang malakas din yung isa na yun ah. Mataba ka lang. Hindi mo kami kaya. Sa mga punto na yon, naisip na nila na gamitin ang kanilang mga tangan. Bilang mga antingero, marami silang nalalaman pagdating sa mga ritual. Pumuesto na si Bob. Umakyat ito sa medyo mataas na bahagi ng lugar na yun. Nilabas na ang kanyang mga dahon. Meron din siyang kasapwego. Sinindihan yung mga dahon at kumalat ng kumalat yung mga usok. Habang nalalanghap ng mga tao doon yung usok, nakita ng 2 na para ba silang nababaliw. Yan, ganyan kahusay si Bob. Tama. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi mo kami subukan, tanda? Maging si Tandang Umpok ay parabang nahihirapan. Yung kasing sinisindihan at pinauusukan ni Bob, isang makapangyarihang dahon na sila lang ang nakakaalam kung saan ito makukuha. Wala naman pala tayong gagawin dito eh, kundi panoorin lang hanggang sa mamatay itong mga tao rito.
Sumugod na naman ang anak ni Tandang Umpok. Akala niya madadakma niya si Ohena, pero sinabayan ito ni Ohena ng paghataw ng kampilan at nang tinamaan yung lalaking mataba. Kasabay nun ang mabilisan nitong pagliyab. Hindi, anak ko. O ano, Tandang Umpok? Ngayon naramdaman mo na kung gaano kasakit na mawala ng anak. Ganyan ang pakiramdam ko habang binabastos mo ko sa sarili kong pamamahay. Kahit hindi mo man nahawakan ang anak ko, pakawari ko'y kinuha mo siya sa akin. Ano ba kasing usok yun? Ang usok na yun ay makapangyarihan. Maya-maya pa, si Bob na nagpapausok ay naglalakad pa paibaba. May bitbit itong kahoy na muusok. Paglapit nito ng tuluyan sa kanila, si Tandang Umpok ay bigla na lang bumalagta. Wala ka naman palang sinabi. O yan na, tuluyan na yan. Wag. Kung nung huli tayo naglaban nakawala ka. Ngayon, sisiguraduhin ko sa iyo, Tanda, na tuluyan ka ng masusunog gamit ang aking kampilan. Nilamon ng apoy ang katawan ni Tandang Umpok. Pagkatapos nun, pinatay naman ni Bob yung usok at yung mga taong nagsigsibulagtaan ay unti-unting nagsigsitayo. Aba, nalaban yata mga to ah. Isa sa mga yun ang nagsalita at sinabing hindi raw sila lalaban. Una sa lahat, sila daw ay mga matagal nang nagbago. Napipilitan lang silang gawin ang mga bagay na yun dahil na rin sa utos at sa takot na dala ng pamilya ni Tandang Umpok. Tapos na po ang kwento. Magandang araw, paki-like and share ang ating video. Salamat. Humanda ka ngayon, Tandang Umpok.